kung maaari ko nang dagdagan, ako po ay nasasaktan na pinalabas na yung prangkisa ng gobyerno ay ginawa kong pera. Dahil kabaliktaran nga ang nangyari. Ako po ay nag-invest ng daan-daang milyon para sa initial na mga planta ng kumpanyang ito na handa nang gumawa ng kuryente para tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi na aprubahan ang permit to operate. Kaya out of exceeding caution at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente. Ang laki po ng lugi ko sa investment na yun. At ang lumalabas, sinabi nila, gumawa ako ng pera at labag ako sa batas. Kabaliktaran nga, nalugi ako dahil ako po ay nagko-comply sa batas. Kong Ellen Santos po from Net25 here. Kung linawin lang po natin, ano po ba yung pangalan ng kumpanya ninyo na may prangkisa na hindi nyo naman binenta? At alin po yung anong pangalan ng kumpanya na binenta ninyo na wala namang prangkisa? Medyo doon nagkakaroon ng... Opo, para sa kaalaman ni Yusek Claire Castro, ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi pa ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang SP New Energy Corporation. Kaya actually, nalulungkot din ako na nasama pa sa usapan, ang kumpanyang binenta ko na sa ibang kumpanya, tahimik lang naman po sila, gumagawa sila ng trabaho para sa ating mga kababayan. Pinakamalaking foreign investment nga po ng ating bansa ay nasa kumpanyang binenta ko. At ito nga po ay pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa November 2024 sa groundbreaking. Tapos dahil hindi nag-research si Yusek Claire, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa proyekto ng kumpanyang itinatag ko. At ang pinaka masamang consequence nito ay baka mag-isip na ang mga investor, lalo na ang mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng Yusek? Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling effect para sa mga investor sa power sector at ng mga foreign investors. Dahil ang dahilan na hindi ko po naituloy ang ibang mga proyekto ko na wala pong akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, pero hindi ko lang itinuloy ang pagpatatayo ng mga private projects ko ay dahil nga sa hirap sa pagkuha ng mga approvals ng gobyerno. At ito din po ay dahilan na may perception ang mga investor na mahirap magnegosyo sa Pilipinas dahil ang mga negosyante ay ginigipit ng gobyerno. At ang lumalabas, ayoko naman pong magpusga tungkol sa mga polisiya ng ibang mga ahensya ng gobyerno, pero napapatunayan ngayon na kung ikaw ay kahit matinong investor sa Pilipinas, ginigipit ka ng PCO Undersecretary na si Claire Castro. Kaya ang hiling ko na lang po kay Yusek Claire Castro, ang vlog niya ngayong gabi ay patungkol sa paano natin itaas ang foreign direct investment sa ating bansa at paano natin ayusin ang peso to dollar na ngayon ay almost 50 centavos to $1. Kung nabanggit ko kanina yung sa DOE, ano po, sabi ng DOE Secretary, ginughost niyo daw sila doon sa 24 billion plus na fine na ibinataw sa inyong kumpanya. Well, in fact, sa nabanggit niyo po kanina, parang kayo pa yung nalugi. Opo. At gusto ko lang pong linawin kasi baka akala ng iba, ito ay parang DPWH contract na binayaran ako tapos hindi ko tinapos. Yun pong ibig sabihin ng ghost. Wala po akong kahit piso na natanggap mula sa gobyerno. Ito po ay parang nagtatayo ka ng subdivision o shopping center. Tapos hindi mo ituloy kasi hindi ka nakakuha ng mga permit to operate. At ang mga sinasabi din na ito ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng kuryente ay kabaliktaran din. Unang-una,
pwede yung i-research at pwedeng talakayin sa ibang araw. Ako po ang nagtaguyod ng mas mababang mga presyo sa power industry. Kaya maraming ang mga nagalit na pinapababa ko ang presyo. Kaya ang mga may gusto ng mataas na presyo ay may gusto din na hindi matuloy ang ibang mga proyekto ko. Pero yung nagpapataas ng presyo, pag ginigipit ng gobyerno ang mga investor, kaya hindi natutuloy ang mga proyekto. Kaya humihiling na lang ako sa mga nagsasalita na imbes na mag-atake sa akin, isip na lang tayo ng mga paraan na manghikayat ng mga investor na magtayo ng mga investment sa ating bansa. Yan. Meron po tayong susunod na katanungan. Makikiabot na lang po ng isa po munang mic. Okay po, please go ahead po. Pero lilinawin ko lang po, si Secretary Sharon Gurin din ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang aking mga pahayag po ay directed kay Yusek Claire Castro, hindi po sa aking mga iginagalang na ibang mga kawani ng gobyerno. Sir, the Senate has sent an invitation through the Office of the Speaker for you to attend the Blue Ribbon Committee. Will you be there? Ang nais kong sagutin dyan ay Yes or no? ang nais kong sagutin sana ay sana gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Pero okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga, basta papayagan ako, pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan, higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang gandang patunay na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sir, can you please clarify kasi sinabi niya about po. Sir, can you please clarify kasi sinabi po ninyo, basta papayagan kayo, you will go. Sino po ang dapat magbigay ng permiso po sa inyo? Okay. Ang usapan natin ay initially about the case that I filed on Yusek Claire Castro this morning. But I thank you for bringing up this topic because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Unang-una po, mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Pero not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on
doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH, and hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang magyari sa'yo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag Blue Ribbon Committee hearing.